Itago nyo na lang ko sa pangalang Miss Amor, 51 years old, widow, taga Isabela. Isa akong OFW from Germany. Brother Bador, masarap muling magkaroon ng inspirasyon, lalo na't ang aking asawa ay matagal nang lumisan. Halos 7 taon na ang nakakaraan dahil sa isang sakit. Muling tumibok ang puso ko sa isang estranghero nang kami magkilala sa airport pauwi ako ng Pinas. Dito ko po sisimulan ang aking kwento, Brother Bador. Excuse me, miss. Pwede bang magtanong? Kanina pa kasi kita pinagmamasdan. You look like my ex-wife. You're so beautiful like her. Anong name mo? Excuse me? Who are you? I don't talk to stranger. I'm sorry. Hindi ko lang kasi mapigilan lumapit sa iyo. At magtanong, pwede ba kitang ma-textmate o kunin ang number mo? Presko. In fairness, gwapo siya at mukhang disente. I insist. Please. Okay. Here's my number. Mukhang may nag-text Matingnan nga. Si James. Sabi niya, magkita daw kami sa mall. Hi. Akala ko iti-turn down mo ang invitation ko sa'yo. Okay lang. Wala naman akong gagawin Kaya pumunta ako dito. What do you want to eat? Just a drink and sandwiches. Napakaganda mo. Hindi ko mapigilang ma-inlove sa'yo. Mahal na ata kita, Amor. Nais kong mahawakan ang mga kamay mo at halikan ng pisngi mo. Ha? Ang bilis mo naman. James, uuwi ako ng province sa susunod na mga araw ha. May aasikasuhin lang ako doon. Gusto mo bang sumama? Wag na muna. Kakahiya naman sa mga partidos mo. Saka na lang. May pakiusap lang sana ako sa'yo. Pwede mo ba akong bilhan ng... hiram na lang sana ako ng konting budget. Na-short lang kasi Sa sweldo ko na lang bayaran. Oo. Sige. Sabay mo na lang akong ihatid sa terminal ng bus. Oh, honey. Mag-iingat ka, ha? Mag-call or mag-text ka kapag nakarating ka na sa province. I love you. Mua, mamimiss kita. Oo. Ako rin, mamimiss kita. O sige na, aakyat na ako ng bus. Bye! I love you too. Mua. Malapit na ako sa Isabela. Mahaba-haba na rin ang biyahe ko. Iidlip muna ako sandali. Oh, Ma! Di ka nagpasabi na uuwi ka para napasundo kita sa terminal. Okay lang yun, anak. Ligtas naman sa biyahe Awa ng Diyos. May aasikasuhin lang kung negosyo natin. I-text ko nga si James para malaman niyang nasa Isabela na ako. Hay, salamat sa Diyos. Naiayos ko na din ang mga papeles. Sa susunod na linggo, babalik na uli ako sa Manila. Kamusta na kaya si James? Ang mahal ko, ano kayang ginagawa ngayon? Nagre-ring ang phone. Si James. Kumusta, mahal? Kailan ka uuwi? Miss na kita Baka sa next week, mahal. Andyan na ako. Natapos na rin ang mga papeles na inaasikaso ko.
Namimiss na rin kita, mahal. I love you. Mahal, salamat at nagkita na muli tayo. Mayakap na. Sobrang namiss kita, mahal. Talaga? O sige, samahan mo na lang akong matulog sa apartment ko. Pwede ka naman dun eh. Honey, gising na. Nakanda na ang almusal mo sa mesa. Good morning, love. Ang sweet mo naman. Oh, bakit nakabihis ka na agad? Saan ang lakad mo? Papasok ako sa work. Siya nga pala, baka pwede mo kong mapahiram ng pamasahe at budget na rin. Naubusan na lang eh. Sa susunod na lang iaabot ko. Sandali. O eto, 500. Pwede na ba yan? Oo, mahal. Pwede na yan. Salamat ha. Ang gaganda ng kuha namin sa province. Maipost ko nga ito at maitag si James. Tiyak, magugulat yun. Honey, nakita mo na ba yung post sa FB? Tinag kita eh. Ha? Busy ako sa work. Di pa ako nagbubukas ng Facebook. Ano ba yun? Mamaya open ko. O sige, bye. I love you. Mwah. I love you. Okay, honey. Sino ba tong nagme-message sa akin? Sa comment? Ana Bilya? Baka friend ni James to? Kaano-ano ko raw si James? Masagot nga. Tatawag siya mamaya sa messenger. Antayin ko. Hello? Hello? Pwede pong magtanong? Kaano-ano niyo po si James yung tinag niyo sa post? Boyfriend ko siya. Sino po kayo? Maaari po bang malaman? Girlfriend po niya ako. Ha? No kidding. Wait po send ko po mga picture namin ni James para malaman niyo po. At mag-set po ako ng video call para malaman niyo rin po mula sa kanya. Ano ba tong si James? Alam kong di ko pa siya lubusang kilala pero napamahal niya siya sa akin. Anong gagawin ko kung totoo nga ito? Hello, James? Kailan ka pupunta sa bahay? Miss na kita eh. I love you, honey. Ang lambing mo naman, honey. Namiss tuloy kita. I love you too. Mamaya dan ako dyan, ha. Ipaghanda mo ko ng masarap na ulam. Oo, sige, bye. Antiyin kita. Oh, sino naman tong avid girl nang nag-comment ng post ko? I smell fishy. Dapat talaga makapag-usap na kami ni James nito. Huhulihin ko siya sa sarili niyang bibig. Ang sarap naman ng ulam na inihanda mo sa akin, honey. Napadami tuloy ang kain ko. Tingnan mo, busog na busog ako. Kaya loves kita eh. Halika nga dito. Payakap nga. Talaga? Mabuti naman at nagustuhan mo ang menu ko. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo, mahal. Sino ba si Ana Villa at si Avi Girl? Kilala ka raw niya eh. Girlfriend mo daw sila? Ha? Saan mo naman nakita ang mga pangalan na yun? Hindi Ikaw lang ang babae sa buhay ko. At ikaw lang ang pinakamamahal ko. I love you, honey. Sana nga hindi ka nagsisinungaling. Sige, pahinga na tayo. Mauna ka na sa kwarto at aayusin ko lang pinagkainan natin. Diyos ko, tulungan niyo po ako na maging kalmante. Dalangin kong maayos ang lahat ng to. Honey, sumunod ka na. Huwag ka na magtagal dyan. Miss na nga kita, honey. Oo, andiyan dyan na. Kakausapin ko ng maayos si Ana Villa at si Abigail bukas. Aalamin ko sa kanila ang katotohanan.
Brother Bador, nawindang ang mundo ko. Nang hindi lang ako ang babae ni James, 4 kami, pinagsabay-sabay niya. Alam niyo po bang nagkasakit ako dahil sa stress nang malamang ko ang katotohanan? Ang huling babae ni James ay nakausap ko at hiniraman niya pa ng 5,000. Nalulungkot ako, ngunit dapat kong tanggapin ang katotohanan. Pagpayuhan niyo po ako, Brother Bador. Nagmamahal, Miss Amor ng Isabela. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang isang bahagi ng makulay na buhay sa pangalang Amor. 1 John 3:18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Maganda ang motibo mo. You want to be happy. You want to help someone. Pero, natuklasan mo lang na marami pala kayo. Personally, talaga namang masakit dahil nagmahal ka ng totoo. Ang mahalaga naman, kahit kanino ka haharap, totoo kang nagmahal. Ilapit mo lang sa Panginoon. Always run to God. Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Colosas 3:13. Magparaya kayo sa isa't isa, at kung ang sino man ay may sama ng loob sa kanino man, magpatawad kayo sa isa't isa. Forgive as the Lord forgive you. Kung ang pinakita ng Diyos sa iyo ay habag, huwag mo ipagdamot yan sa iba. Forgiveness is a lifetime. Yung pinaka nakasakit sa iyo ay ang taong minahal mo. Subalit, dapat alam mo kung bakit siya nagkaganon. Ano ba ang mga pinagdaanan ng mga taong naging love scammer? Karamihan sa kanila nanggaling sa mga broken relationship. May pain, may trauma sa mga pinagdadaanan nila. Naghahanap sila ng lunas sa iba. Ang akala nila, ang pera, material na bagay, ang magpapagaling sa sugat nila. His life, who is pain? Yun ang meron sila. Kaya yun ang naibibigay nila. Kaya wag kang maging victim mentality. Minsan, naitatanong mo sa sarili kung bakit niya nagawa ang ganon. Pero, wag kang mag-base sa pagkakamali ng ibang tao. You need forgive. Forgive kahit mahirap. Para meron kang kalayaan at kapayapaan. Akala mo ba kapag hindi ka nagpatawad, nakaganti ka na? Kaya ka inuutusan magpatawad para sa ikabubuti mo. Para hindi ka mabigatan. Para naman meron kang joy. Nais ng Diyos na i-enjoy mo ang buhay mo. Sa mga dumanas o naranasan malabskam, minsan, naiisip mo na gumante. Iparamdam sa kanila ang sakit. Iparamdam sa kanya ang galit. Nais mo ibalik ang pain na pinaranas sa'yo. Pero ikaw lang din naman ang maapektuhan. Kaya, piliin mo ang magpatawad. Mag-focus ka sa sarili. Huwag sayangin ang time. Huwag mo sayangin ang buhay mo. We, as a person, in need of grace. We as a person, in need of mercy. Huwag ka mag-focus sa pagkakamali ng iba. Huwag mo tingnan ang pagkakamali nila. Magpatawad ka dahil naranasan mo din patawarin. Para naman sa mga gumagawa ng hindi maganda, mga nang i-scam, may panahon pa para magbago ka. Tigilan mo na ang ganun na gawain.
Open your eyes. Open your heart. Hindi ka naman talaga masamang tao. Ang masama lang ay ang ginagawa mo. Open your heart with God. Mahal ka ng Diyos. Isuko mo sa Panginoon ang buhay mo. Totally, isurrender mo sa Kanya. God is listening and He will help you. Kaya ng Diyos ayusin ang nasira mong buhay. Kaya ka nagkaganyan. Wounded ang heart mo. May malalim kang pinagdaanan. Nais ng Diyos na magbalik loob ka sa Kanya. Dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Panginoong Hesus, aming Diyos at tagapagligtas, lubos po akong nagsisisi sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa na laban sa iyo at sa aking kapwa. Isinusuko ko po sa iyo ngayon ang aking buong buhay. Amen.